Maraming mga nangyari ngayong araw para uminit ang ulo ko. Si ganto, yung ganyan. So, wala akong brief. Tapos yung panjama ko, 3 araw na. Panjama, pre. Oh, may end. Di ano pajama? Ano ko bata? Panjama to, pre. Dahil dyan, para mas lalo uminit ang aking ulo, pare. Magbabasa tayo ng hate comments, pare. Handa ako dito. Baboy. Handa. Ha? Ano? Hindi, hey. Hindi ako nagalit. Salary. Hindi ako nagalit. Ano? Comment na nakaraang video. Punong-puno ng salary. Yan ha? Oo nga, oo nga. Pakinggan mo na yung ano. Oy, baka iniisip nila wala kayong salary increase. Oy, may salary increase yung mga yan. Ha? May salary ba? Salary increase? Mike, ang aking accountant, ano na lang, bigyan mo ng ano to. Increase. Dagdag na 21 pesos. Para may pangkain kayo. Di ba? Di ba? 21 pesos. Hindi, pero ito kasi matagal na may mga nagre-request ito. Tapos nakikita ko rin na uso to sa mga content creators sa ibang bansa. Yung reading mean tweets. Ganon. Sa atin, hindi naman tweets eh. Sa comments Sa comments lang tayo, di ba? At syempre, hindi ba pwede walang luto? So habang nagbabasa tayo ng mean comments, ay magluto tayo ng very fitting na ampalaya, pare. Kasi bitter. Bitter, di ba? Oo. Wala, may aso. Uy, may aso. Hindi, si ano yan, si Mayar dyan, Wait lang ha, kunin ko lang cellphone ko. Binigyan ako ng ano, pre, ng fold ng asawa ko. So, grabe. Saan binibigyan ng asawa? Samsung na ako, so Samsung. Baka naman, di ba? Yung tropa ko si Will Dasovich, laging, baka tayo rin, baka kami rin, di ba? Ang iniintay kong fold, pre, yung pag pinold mo, nagiging aeroplano. Hanap tayo ng medyo malupit, ha? Eto, blur natin yung pangalan nila at picture nila kasi baka mamaya, masama lang ang araw nila nung araw na yun. Baka masama lang timpla nila. Tulad ko. Maybe their seasoning is not good. Kung all caps, ha? All caps. Kung makapagsalita, etong nakaitim na biik, kala mo matalino. Putak ng putak. Ba? Medyo ano yun ha? Medyo sa madilim na lugar nang galing yung comment na yun ha? Diba? May mali ba sa sinabi niya? Una, putak ba ako ng putak? Oo naman. Oo. Kasi hindi tayo pwedeng mag-content ng tahimik ako. Siguro nabuhay siya sa panahon na si Charlie Chaplin, silent films, ganyan. So, ganito na po ngayon ang makabagong henerasyon. Modern age na tayo. Nasa age of internet na po tayo. Oo. Nakaitim daw na biik, pare. Pangalawa po, tatanggapin ko yun. Kitang beke. At least di sinabing baboy. Di tulad nung iba dyan. Bulugan. Yung comment na yan, tatanggapin ko yan. Kasi walang mali sa mga sinabi niya. Walang mali. Utang ka pa doon. Nakita na ako sa biik, pare. Ang nakakatawa dyan, manlalait ka na rin lang. Pinili mo pa yung cute, di ba? Bakit? Siguro gusto niya manlait, pero sakto lang. Baka hindi pa ganun ka, tsaka feeling ko, yung caps lock, baka nadiinan lang na anak niya. Oo. Pagka nagpa-vlog, unless ASMR yung vlog mo, tatalak talaga, pre, di ba? Ano yung sabi niya? Putak ng putak. Syempre, di ba? Kasi hindi pwede, halimbawa, ganito ang vlog na walang putak, pare. Ganon. Hindi okay ang vlog na walang daldal, pare. Hindi okay kasi paano ko i-release sa inyo yung impormasyon? Kung gano'n pala, sana nag-Wikipedia na lang kayo, di ba? Sana nag-Google na lang kayo kung gusto yung walang daldal, di ba? Pero yun, yung comment niya, sakto lang. Pain scale. 0.73? Ay, grabe. Baba. Ito pa, sabi nung isa. Along those lines din. Mas mahaba pa yung kwento. Ay, ganun din eh. Ganyan yung sabi niya eh. Pain scale muna tayo, negative 32. Ay, negative 32. Wala. Kailangan talaga mahaba yung kwento kasi dito tayo sa YouTube, long format, pare, di ba? Ay, maraming ASMR content creator dyan. Doon lang kayo manood, di ba? Ito. Sabi niya, masyado kang hindi naman all caps. Hindi all caps. Masyado kang makwento. Samantala, kung nagluto ka, napaka-komplikado. Baka pinanood niya yung komplikado series. Baka. Oo. Hirap sa iyo, hasta bibu-bibuhan ka. Galit na galit. Oo, galit na galit, pare. Masyado makwento. Again, na-addressa natin yan na kailangan talaga paminsan-minsan or madalas, madaldal ka talaga sa vlog. Kasi, again, marami naman diyang hindi nagsasalita. Diba? Oo. Tsaka binigyan ako ng Panginoon ng kakayahang magsalita. Gagamitin ko to. Binigyan ako ng Panginoon ng bunganga at dila. Gagamitin ko yan, pare. Diba? Ngayon, yung astag bibo-bibuhan, siguro ang tinutukoy niya yung personality ko. Baka loud, ganyan, diba? Baka mamaya masyadong strong para sa kanya yung personality ko. Or baka tingin
tingin niya, masyado akong marami impormasyong sineshare. Baka CIA yan, ayaw niya nagsishare ng impormasyon, di ba? Oo. Ang sasagot ko dyan, kailangan kong maging bibu-bibuhan. Kasi una sa lahat, kailangan kong i-accentuate yung natural personality ko. Kasi kung hindi, boring ako. Like, kaya kami mag-usap ni Alvin, pre, trabaho tayo. Pre. Okay, pre, trabaho tayo, ha? Okay. Oo, ang cute ng aso mo. Ay, aso mo to. Aso ko yan, ang cute ng aso ko pala. Thank you, pare. Oo, si Mayard, oo. Ang saya talaga. I-elevate mo ng konti yung personality mo para sa vlog. Pero pre, marami na rin ako narinig. And kayo, marami na rin kayo siguro narinig nito na sinasabi na kung paano pala kayo sa vlog, ganun din kayo sa tunay na buhay. Di ba? Madalas sinasabi sa atin yan. Kasi, at least para sa akin, mahirap magsuot ng maskara, pre. Alam mo yun? Ako na lang talaga kung ano yung pinapakita ko. Ngayon, siguro, sasabihin nyo na, kung ganyan ka pala sa tunay na buhay, nakakainis ka pala sa tunay na buhay. Ay, totoo naman po. Kaya po, ang upload namin 3 times a week lang, hindi daily. Kasi maaasar po kayo sa akin, di ba? Tanong nyo lang po sa mga taong to. Nakakaasar ba ako? Hindi. Masaya akong kasama ka araw-araw. Di ba? Sir. Hindi, doon sa bibu-bibuhan, siguro sa pag-share na impormasyon, yun nga yung point ng mga vlog natin. Na mag-share na impormasyon, ipakita na, uy, may ano tayo dito, meron tayong mga matututunan dito sa bagay na to. Ngayon, siguro eto yung mga tipong taong nagsasabi ng sa gitna ng conversation o sa gitna ng argument, dami mong alam. Oo, siya yung mga taong nagsasalita nung ganun. Ngayon, kung ganun kang tao sa tunay na buhay, sayang naman yung oxygen namin. Alam mo yun, di ba? Sa amin na lang yun, sa mga taong hindi nagsasabi ng ganun, hindi nagsasmart yun. Not saying na smart ako. Smart ba ako? Oo naman. Yan. So ngayon magbababad muna tayo ng ampalaya sa tubig na may asin para alam naman natin to, basic to. Pampatanggal ng pait. Tama. Kung pwede ko lang gawin to sa mga basher, oh, di ba? Ubod mo na asin, bababad mo sa tubig, di ba? Next comment tayo. Eto gusto ko to. May pain scale. Wala kang pain scale. Ay, wala akong pain scale diyan. 0.3? Ay, grabe. Mahina. Hindi tumatama sa... Pero kayo namili nitong comments na to. Tingin mo ba, meron... Malupit na yan. Malupit na yun? Oo, malulupit na yan. Sana kumuha pa lang kayo sa mga comments ng Ninong Rai 2020. Yun ang mga masasakit. Hindi ko Hindi alam. talaga. Hindi ko alam kung masakit yun o mahina pa ako nun. Hindi ko alam. Next comment tayo. Si Elon Musk to, pare. Uy, Pre. Si Elon Musk to. Lahat ng luto niyan, puro maalat. Di masarap magluto yung baboy na yan. Dapat nasunog na yung buong mukha niya. ay, uy, grabe. Alam mo bakit ko nasabi si Elon Musk to? Kasi meron siyang cellphone na nakakatikim. Walang may ibang ganun, pre. Nakakatikim cellphone mo? Hindi, pre. Akin din, hindi. Di ba? Walang cellphone na nakakatikim dito. Si Elon Musk lang, pre. Dapat nasunog na yung buong mukha niyan. Eto ano to? Foul to. Foul yan, pare. Hindi, well, kung tutusin, lahat naman to hindi tama. Lahat ng ganyan. Pero kunyari, ako, eto muna, sa akin muna. Sinabi, kagabi lang na may kausap ako, pinag-uusapan namin yung mga trauma ko sa buhay. So, realize ko, ano ba ang trauma ko sa buhay? Baha. Yun yung trauma ko. Pero, naisip ko, isa sa pinaka-traumatic na nangyari sa akin, yung nasunog yung mukha ko. Yun nga, yung sumabog, di ba? Pero parang wala akong dinala masyadong trauma doon. Kasi naaalala ko, exactly 30 days later, nagkisindi na uli ako ng oven doon sa kusina. Nagtrabaho na uli ako, mukhang Patrick Star pa ako doon, pre. Sunog pa mukha ko, nagre-restaurant na uli ako. Pink pa ako noon, pre. Patrick Star, Majin Buu. Hindi, kasi pink din si Majin Buu, pre. Ngayon, so masasabi kong wala akong masyadong trauma doon kasi nakakapagbukas pa ako ng oven. Oo, hindi ka takot sa oven. Hindi ako takot sa... oven mo dito. Oo, hindi ako masyadong takot sa apoy. Pa nagigisa tayo dito, umagaron yung apoy, hindi naman ako natatakot, di ba? Parang wala masyadong problema sa akin. Ngayon, ang mali kasi dito ay yung pinangarap. Pwede mo sabihin lahat, pero yung pangarapin mo na sana madisgrasya siya, ibang klaseng pait yun, pare. Meron nang nanakit sa'yo na hanggang ngayon hindi ka pa okay. Yun. Hurt people. Tandaan mo yan. Ibang klase na yan kapag deliberately gusto mo nang matakit. Matakit. Matakit ba talaga? Tino ang dapat titiin. Yung deliberately gusto mo nang manakit, gusto mo nang matakit ng ganyan na sa ganung way of communication parang sana madapa ka. Alam mo yun, mga ganon. Parang meron akong narinig dati sa Dota Trash Talk to eh. Dota Trash Talk, ang tindi na ito. Pre, ang dami kong narinig na Dota Trash Talk. Pero ito yung pinakamatindi. Kasi pwede sabihin sa Dota, ang tanga mo, ang bobo mo, wag ka na maglaro. Normal yan. Pero, oo, mama mo, tanga, mga ganyan. Pero ito yung pinakamatindi kong narinig. Sisiguraduhin ko hindi ka mag-e-enjoy sa larong to. Ay! Diba? Iba yun, pare. Iba yun. Pre, grabing personal yun. Grabing personal yun. So, parang ganun din yan. I am wishing you to have
have a bad experience. Iba yon pare. So, feeling ko yung mga taong ganyan, seek therapy, alam mo yun? Hindi naman ako nagpapa-therapy ako. 'Di ba? Wala namang buong pamilya namin actually nag-therapy kami nila. Madam, si Anye. So, walang problema diyan sa bagay na yan. So, I suggest seek therapy. 'Di ba? Kasi iba na ito na yung mga klaseng tao ng some people just want to see the world burn. Parang gano'n, 'di ba? Hindi na siya ba naiinis ako sa'yo kasi ang taba mo. Hindi na gano'n eh. Iba na to pare, 'di ba? So, pain scale, actually hindi pain scale Hindi yun yung focus ko ngayon dito. Ang focus ko dito, worry scale. Gaano ba ako nag-aalala para sa tao to? 35/10 pare. Ay, kasi medyo nag-aalala ako sa kanya kasi medyo malalim yung niya eh. Etong next sa comment na to, pare, masama loob ko sa inyo dito. Masama loob ko sa inyo dito. Kasi kayo may kagagawan, ako ang binash, pare. Sabi niya, pumunta ako dito kasi gusto kong manood paano gumawa ng embutido. Hindi para ma-spoil sa Demon Slayer. Hayop kang baboy ka. Bakit ako? Bakit ako? Hindi niya po kilala yung bida. Wala pa siyang kilala sa Demon Slayer. Oo, ang huling napanood ko doon. Nanood ako nung umpisa lang, hanggang Arlong lang ako eh. Hindi masyadong malalim, so hindi kita pwedeng ma-spoil. Kayo ang nang-spoil. Ba't ang huli ako yung baboy, pare? Embutido daw. Ito, spoiler. Hindi, feeling ko si Amity. Ito. Laging spoiler yan si Amity. Kahit pag nagkukwentuhan lang. Kahit nagkukwentuhan lang, spoiler yan. So, eto lang, this just goes to show na kahit kaninong bibig manggaling, basta dito lumabas sa channel natin. Ikaw pa din. Ako pa rin, pare. Ako pa rin. In behalf of Team Ninong, gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo sa pagsuspoil ng team ko. Kaso tinawag mo pa rin akong baboy. Okay lang, naiintindihan ko. Cargo ko tong mga kasamahan ko dito. Pero, hindi na pwedeng maulit yan. Hindi na kami mag-iisip. Wala nang magsuspoil sa channel Ba't nyo na kasi to. sinabi na matay si Pero ang pinakamatinding spoiler doon, pare, na nakita ko. Si Angel Oxing kapamilya na, pare. Eto. Siraulo ka lang pala sa internet. Bakit ka sumikat? Pasikat ka lang. Uy! Okay. Eto, yung sinasabi niya siraulo sa internet, ako nagsabi nun. Diba? Madalas kong sinasabi yung bagay na yon, diba? So, sa akin ang galing yon. Bakit ka sumikat? Pasikat ka lang. Paano ka sisikat? Magpapasikat ka. Nandun na nga yung nandun na nga yung salita dun eh, 'di ba? Nandun na. Lahat ng ginagawa ko sa internet ay literal na pasikat, 'di ba? I mean, hindi ka pwedeng ma-consider na may naiambag sa field na to kung hindi ka mako-consider na sikat. Ako ayokong ginagamit yung term na yon. Pero kaya lagi ko dinadownplay. Wala, siraulo lang ako sa internet, di ko nga alam bakit may nanonood. Lagi ko dinadownplay yung bagay na yan. Kaya maraming salamat kung nandito kayong mga inaanak ko at nanonood nito. Ngayon, yung sinasabing pasikat ka lang, hindi ko sure kung masamang bagay ba magpasikat. Is it bad na nagtatry kang mag-excel sa isang bagay? Is it bad na sinusubukan mo, you're trying your hardest para ibigay dun sa isang bagay na gusto mo, di ba? Parang nanggaling ka dito sa mga panganganang high school eh. Pasikat. Pasikat ka, puknat. Alam mo yun, mga... Sorry. Mali ako. Sorry talaga, mali ako. Pero ang immature lang nung banat. Kasi kapag ikaw ay adult, naiintindihan mo na kailangan mo magpasikat para sumikat. Kailangan mong gawin tong bagay na to para makuha mo tong bagay to. Kailangan mong magpapagod para mapagod. Nandun na nga yung salita sa sa termino mismo eh. Alam mo, feeling, lahat naman tayo minsan gusto magpasikat. Pero syempre gusto mo na-appreciate. Feeling ko, nagpapasikat yan, walang pumapansin. Ay, oo. Yun ang, oo. Naigets ko yung sinasabi mo, baka mamaya, hindi lang siya napapansin. Baka mamaya, sa gantong pamamaraan, nailalagay niya yung ibang tao sa level niya. Parang ganon. So, palagay ko, kung ganon ang sitwasyon, good luck na lang sa'yo, sir, sa kung ano man yun. Sir o ma'am. Diba? Sir o ma'am. Kung saang larangan ka mang gustong magpasikat, hindi ko sure. Pero sana, kung saan man yan, sa asawa mo man sa trabaho o sa internet man yan, sana may kahinatnan. Nagisa na ako dito ng sibuyas, bawang, pare. Next comment tayo. Teka, gano'n ka nasaktan ba? Ay, alam mo, noong una, may konti, siguro mag-register siya ng mga point to sa pain scale. Pero nung sinabi mo yung piece mo, oo nga, parang mas naawa nga ako. Parang nakakaawa nga, di ba? Ito. Ay, hindi, wag pangit. Puta! Pangit daw Wala pa! Ako yun. Eto, sabi niya, ang taba mo. Ay! Taba! Kasi masyadong mabigat kamay mo.
Uy! Uy! Pakikuha nga yung timbangan. Pakikuha yung timbangan. Bakit niya kaya sinabing mabigat yung kamay ko? Anong video ba yon? Sa Omurice nga to. Sa Omurice nga to. Bukas na ba yan? Anong timbang ng kamay ko? Tingnan natin ha. Mabigat daw yung kamay ko eh. 1.4. 1.4 kilos. Magkano lumalabas? 446. 446. Oh. 1.4 kilos. Oh. Next kamay. 1.7. Ano 1.7? 1.7. Magkano lumalabas? Mga nasa 530 plus. Oh. Timbang mo yung kamay mo. Ang gaang naman ang kamay mo, pare. Wala pang 1 kilo. Wala pa 1 kilo. Kulang sa feeds. Eto, halika dito, halika dito. Damay pa. Oh, kamay mo, timbangin. 1.3. Mabigat nga ito. Oh, okay. Considering na malaking tao pa to kaysa sa akin. Oh, yung kabila. Oh, bigat yan. May relo din, may relo. So sige, naiintindihan ko yung sinasabi mong mabigat ang kamay ko. Pero yun nga, nire-refer niya yun dun sa Omurice. Baka sinasabi niya yun kasi nahihirapan tayo magbuo ng Omurice, di ba? Nagigets ko naman yung bagay na yun. Eto na, ang palaya natin. Maglalagay na tayo ng beef sukiyaki. It's Oh, because of you. all because of you. Hindi mapait yan. Bakit? Kasi iniwa ka na kasi mangot ka na kanina. Shit, oo nga kasi nagbabasa ako. Oh, mali. Okay lang yan. Para mas mababa blood sugar natin, di ba? Walang pain scale yun. Wala. Hindi rumihistory yun, pre. Oo, 0. Naghahanap ako bibigyan ko ng pain scale 7 eh. Naghahanap ako eh. Price na lang. Kung gaano kasakit para sa akin, oo. Bakit? Ito. Mahusay nga magluto. Thank you, una sa lahat. Pero, puro mura ang bukang bibig. Hindi healthy panoorin. Una sa lahat po, kahit kailan, hindi ako na-offend, or siguro kahit sino naman, parang hindi naman nakaka-offend na sabihin na, hala, pala mura yan. Ewan ko. Parang mabigat na, malaking big deal ba yun? Parang hindi siya big deal. Hindi ko alam eh. Ikaw, Alvin, grabe ka naman. Masyado ka naman pala mura, Pag nasa maling lugar, pero kunyari, alam mo naman na ito pupuntahan mong channel, pero nanood ka pa rin. Hindi natin pwede sabihin yun eh. Kasi baka mamaya first time niya lang manood. Tapos, baka mamaya, baka mamaya, nachamba siya sa video na puro mura. Medyo, masakit nga yun. Naiintindihan ko, hindi lahat ng tao accustomed sa ganong klaseng pagmumura. Naiintindihan ko yan. Pero naiintindihan ko rin, ang normal na tao, kapag ayaw nila, sa isang bagay, umaalis sila. Ang isang tao, kapag gusto nila sa isang bagay, nananatili sila. Ngayon, kung first time mong manood dito, okay lang. Pero kung pangalawang beses mo na to, sinubject mo na yung sarili mo sa hirap na alam mong dadanasin mo, mo sa'yo na yun. Sorry. Ano yun? Sa kanya, responsibilidad niya na yun, di ba? Labas na ako dyan. Nay, tay, tol, bro, kung sino ka man. Malawak ang isipan na kaya sabihin na hindi dahil nagmumura ang tao, ay masamang tao siya. Ako, I can confidently say na hindi ako masamang tao. Kaya ko sabihin niya. Wala pa naman akong pinapatay. Wala pa naman akong ninanakawan. Alam mo yun? So, okay lang sa akin na hindi ko susukati yung sarili ko sa level na pagmumura. O ngayon, kung sa tarangkahan ng kalangitan, ay sabihin sa akin ni San Pedro, Ninong Ray, hindi ka makakalagpas dito dahil nagmumura ka. Tatanggapin ko ng buong buo yun kasi sila lang ang pwede humusga sa akin. Tama. Yan, oo. So, walang kasakit-sakit yun, pare. Wala. Wala bang mas matindi dito, pre? Ay, pre, ito. Hindi. May binas dito. Ay! Grabe. Akala ko ikaw na lang. Yun nga eh. Dapat nga ako na lang eh. Ay, grabe. Babasahin ko pa ito. Parang binabasa ko pa lang. Naluluha na ako eh. Ay, sasaktan ka eh. Ilabas mo na. Ilabas mo na. Sabi niya, dalawang salitang pinakamasakit sa buong mundo. Dalawang salita lang, pare. Para akong sinaksak sa damdamin. Ano mo sabi niya? Abi di pangit. Ayan o. Oo. Susulok na ako. Tapos mag-iiyak. Hindi, ito lang. Ako na lang. Huwag sila. Kapag nagkaroon ng channel si Amedy na Midimoto, sige, doon mo siya basin. Sige. Pero hanggat nandito ako sa channel ko, ako na lang, pare. Nga pala, naglagay ako ng black beans. Kung ayaw nyo, huwag kayo maglagay. Ganun kasimple, di ba? Ito, di ko masyadong... Feeling ko either nasa-stroke yung nagtatype o baka sira yung cellphone niya. Ang taba-taba mo na nga, kain ka pa ng kain. At yung mukha mo, kamukha na ng unggoy.
Parang mali yung parang ibang hayop dapat yung ano niya, yung nire-repair niya, di ba? Parang feeling ko hindi dapat unggoy yun, tay. Ito sigurado akong tatay siya, kita ko kung sino siya, di ba? Ito galing tong Facebook, sa Facebook marami talagang ganyan, di ba? Maraming katangahang bash comment sa Facebook kaysa sa YouTube. sa ibang platforms. Minsan, walang bilang yung mga hate comments sa Facebook kasi parang gibberish eh, alam mo yun? Hindi, nai-gets ko minsan, naghahanap ka ng action sa buhay mo, lalo kung wala kang trabaho, wala kang ambag sa lipunan. Hindi ko sinasabing ganun sila, pero baka may ambag ka naman sa lipunan, kaso lagi ka nakatambay, so lahat ng malilit na bagay napapansin mo, or hindi ko alam eh. Nilagay ko na pala yung ampalaya, no? Nilagay ko na. So walang pain scale to. Eto, sabi niya, si Ninong, di na sila nagkikita ng batok niya. Eto, pinakapayat dito. Tinan mo nga yung batok mo. Hindi ko gets eh. Eto, sabi niya, oh my. Oh my. Why you always, period, cussing, period, when, period, you cooking, I will not going to eat, period, your food is, period, bad luck. Hindi ko alam kung... sorry, baka masyado ako na, baka sira yung cellphone niya. Hindi ko alam, baka may sira yung cellphone niya. Baka napipindot niya yung period. Baka napipindot niya yung period, oo. Tapos, pero parang nga siyang foreigner. Pero, for you, I will speak in the language of our... Universal language. Hindi, the conquerors. First of all, fucking shit. Your comment is so hard to read. It's like you're having a very hard time with the comment. And yes, when I cook, I cuss a lot. But it's not for you. Do not worry. You are not going to taste it. Next comment. Eto. Is this recipe for humans or dogs? Ay! Grabe! Foreigner din to, pre. Foreigner din to, di ba? Naalala mo kung saan video mo nakuha to? Crispy kare-kare! Sinabi yan, halimbawa, dun sa burger steak na hilaw. Baka maintindihan ako. Pero sa crispy kare-kare, magko-comment sana ako sa maliit mong thumbnail eh. Pero wag na lang. Pero just to answer your question, yes, it is for humans that sometimes look like pigs, yes. Next comment. Mukhang sasakit ang tiyan mo. TSAN. Ang tiyan mo kapag kinain mo to kasi nagdadabog ang nagluluto. Barubal magluto. Period. Maglinis ka na lang o maghugas ng plato. Hindi ako nagutom. Nasuya ako sa way ng pagluluto mo. Naiintindihan ko naman na etong personalidad na to, it's really not for everyone. Oyster sauce pala, pare. Hindi naman para sa lahat talaga tong pagbumukhang to at ugaling to, di ba? So, nire-respeto ko yung comment niya. Pero kasi parang ang dating dito, makakatikim siya. Hindi, bakit feeling mo makakatikim ka? Di ba? Parang ina-assume mong ikaw yung pinagluluto ko, hindi ka makakatikim, pre. Lalo kung ganyan ugali mo, wag ganun, di ba? Hindi ikaw. Hindi lahat ng nasa newsfeed mo, ginawa para sa'yo, pre. Medyo kalimutan natin na tayo ang araw at pumapalibot ang mundo, ang universe sa atin. Hindi ganun, pre. Medyo bawas-bawas tayo sa pagiging self-centered ng content. Next comment. Wala na. Yung bagyo, yung bumaha dito. Ano sabi niya? Diba? Deserve. Ay, oo. Pininob shame ko yon, pare. Yun yung mga ganong klaseng tao. Medyo ano na yan, medyo demented na isip niyan. Kasi, alam mo yun, minsan kasi may mga tao talagang masasama ugali. Pero minsan yung sama na ugali mo, niyayabang mo pa. Ibang klase na yun, pre. Ibang klase na yung mga ganong bagay. So, kami, naka-bounce back kami. Kami, eto na uli, nagluluto na uli kami dito. Okay naman kami. And sa totoo lang, hindi naman din talaga masyadong, walang napahamak sa amin eh. Lahat na nasira dito, pwede naman bilhin uli. Pwedeng ipagawa, di ba? Walang problema. Pero paano yung iba, pre? Pero sa bagay, sinasabi niya yung deserve sa atin, hindi naman sa iba, di ba? Hindi naman sa iba. So, baka mamaya, may personal siyang lang, ay, alam ko na, pre. Baka bumibili sa akin ng manok dad sa palengke, tapos di ko pinatawad. Oo. Cornstarch, pare. Hanap kayo! Akala ko naman, masusubok yung tibay ko. Wala ba? Ito na. Uy, huwag kayo mag-comment. Hindi pwede yung just now, Hindi ko tatanggapin yung mga comment na just now. Hindi pwede yun. Habang naghahanap sila ng comment, minsan, pag basa ako ng mga masasamang comment. Ang totoo niyan, hindi na, ito legit pre, totoo to Nung una, 2020, ay po, affected talaga ako niyan. May mga araw na hindi ako makapag-shoot, di ako makakilos. Kasi may hindi ako magandang nabasa. At di ko makomprehend kung sa paano mong paraan nasasabi yung mga ganyang bagay.
Okay na to, pare. Hindi magets ang pagkatao ko. Kung saan mo hinuhugot yung ganyang klaseng pait, hindi ko maintindihan yan nun. Pero habang nag-ano ka, habang nagko-content ka na nagko-content, maintindihan mo na tarantado pa rin talaga mga tao. Marami, hindi lahat hindi lahat. Si Ian, di tarantado yan, kupa lang yan. Hindi ko ang plato. So, maiisip mo na, saan nila hinuhugot tong gantong shit? And ma-realize mo na, wala, ganyan lang talaga. May mga tao lang talagang, mapait. Tapos, minsan iisipin mo, eto bang tao na to, na may normal na buhay ba to? May mga kapamilya at katrabaho ba to? Kasi ang naalala ko, ang pinakamasamang comment na naalala ko na hindi na siguro mahuhukay Teka lang. Baka mahukay ko pa. Yung binigyan ako ng death threat, PM yun. Hindi siya Ano sabi? Sabi niya dati, nagluto ako ng parang Bicol Express na hindi authentic. Tapos, parang ang sabi niya sa akin, hindi ganyan kami magluto dito, baka hindi ka pa nakakapuntang Bicol. Huwag kang pupuntang Bicol kasi pag pumunta, nasa boundary ka palang, babarling kita. Parang ganon, parang ganon. Tapos sabi ko, ito ba mga gantong klase? Namumuhay ba ng normal to? Meron ba tong mga kapamilya? Meron ba tong mga trabaho? Nakapag-function ba sila bilang normal na tao? Samantalang kaya nila magsabi na ganyan. Hindi ko talaga alam. I'm sure ikaw na nanonood dito, meron ka na ring mapait na comment na nabitawan dati tungkol sa isang tao, sa isang content creator siguro, 'di ba? Gusto kong mag-reflect ka doon sa comment na binitawan mo na 'yon. Bakit mo siya nasabi at talaga bang nararapat 'yun sabihin doon para doon sa tao na 'yon, 'di ba? Comment mo sa baba kung ano yung kinoment mo tsaka kung kaya mo sabihin kung kanino ka nag-comment, 'di ba? Para malaman natin. Kasi ako, nung naging content creator ako, doon lang naman ako naging aware sa mga ganyang bagay 'di ba? Alam ko naman na hindi naman dapat sinasabi yung mga ganyang bagay, pero ewan ko, mas naging hyper-aware lang ako nung nandun ako mismo sa industriya, di ba? Anyway, tikman na natin to, pare. Walang hate comment? Oo. Actually, kaya ako naghukay kasi halos wala nang hate comment. Talaga? YouTube and Facebook halos wala. Puro positive comments. Puro positive. Nakakatuwa na Pati sa ganun. PM, nag-check din ako, wala naman. Wala rin sa PM. Oo, wala naman masyado mga hate. Talaga? Siguro baka pagkatapos ito, meron. Baka pagkatapos ito, di ba? Kasi gusto nila ma-feature. Unat huling episode na lang ng Ninong Ray Rince Means comment. Yun. Pero anyway, tikman natin yan, pare. The perfect bite para sa mga bitter dyan. Ninong Ray yung black beans. Ito. Ay, may napunta sa mukha. Saan? Tabi ng ilong. Sa kanan. Sabi ko, bawal na magiging yung salitang tause. Oo nga pala. Bawal na yun, di ba? May nakalsik ba? Sorry. Tama-tama ang pait ko. Makain ka ba neto? Oo naman. Bimigers, kami yan. Pero ang kapal ng hiwa mo, pre. Ninipisan mo lang sa ganito. Siyempre kasi, kaya ako kinakapalan para manatili yung lutong niya. Yun nga yung inaano natin. Oo, malabsaya pag manipis. Naalis niya po yung tause. Nga. Matigas mo sa akin. Yun nga yung point Ako gusto ko malutong siya, pre. Pero mo, nagbasa ka lang ng reklamo nun, nakapagluto ka na ng mapait at masarap na ampalaya. Tama, di ba? Yan pa yung hindi nasasarapan, ha? Oo nga. Yan pa yun, ha? Alam ko tikim shot to, hindi lamon shot. Nahihirapan na rin kami mag-isip na ampalaya 3 ways. So kung meron pa kayo ibang naiisip na... Yan, comment nyo. Sa ampalaya. Comment nyo sa baba. Ano? Oo, stuffed ampalaya. May gumagawa talaga. May gumagawa. Ice cream. Mga inaanak, piliin natin mabait sa internet kasi hindi lahat yung tibay ko. Marami pa rin akong mga nakakausap na ibang content creator na nahihirapan sa ganitong bagay. Oo. Ngayon, karamihan naman dyan, walang pakialam. Pero ikaw, na nanonood nito, umabot ka dito sa parte ng video na to, malamang may pakialam ka. Malamang isa ka sa malita porsyento ng internet commenters o netizens na sensitive, na may pakialam sa creators, di ba? Sana maging maingat tayo. Actually, hindi na naman sa mga content creator, kahit sino sa internet. I mean, magko-comment ka rin naman sa mga post sa sa mga post ng ng tropa mo Pero kasi usually talaga mga content creator ang nakakatanggap niya. Hindi ka naman magko-comment. Usually may kaakibat na takot kapag yung taong kinakalaban mo o kukomentan mo ng ganyan, nakakasalubong mo sa pang-araw-araw. Yung mga content creator, feeling mo di mo naman sila makakasalubong kaya freely. Feeling mo kaya mong mag-comment sa kanila. Minsan kahit naiinis ka sa isang content creator, siguro it's better na scroll up na lang, lampasan mo na lang, kasi... Dislike mo na lang. Oo, kasi pre, ang totoo niyan, kapag nagbuhos ka ng galit, 99% di ko naman nababasa yan Hindi naman makakarating sa content creator yung bagay na yan Ang nagalit dyan ay ikaw, yung negative energy ay sa'yo lang napunta. And uulitin ko ewan ko nasabi ko na to, kapag ikaw ay nag-comment, kahit anong comment yan, matutulungan nito yung video
na makarating sa ibang tao. Kasi once mag-comment ka, maganda man yan o pangit, nasa isip ng algorithm, ay, nag-e-engage yung mga tao sa video na to. Tapos yung comment mo, nakakuha pa yun ng likes. Ay, ang daming engagement ng videos na to, ipupush ko pa nga sa iba yan. Ganon na nangyayari. Marami pang nagko-comment. Kunyari, hate comment. Tapos may mga nag-reply pa. Oo. Yun ang maganda. Kasi, na mas nabibigyan yung sinasabi nila, pera yung bagay na yan. Well, hindi siya directly translated sa pera, pero kasi, yung views, may bayad yan, pre. Naiintindihan nyo naman siguro. So, once nagko-comment kayo, mas natutulungan nyo pa talaga yung content creator. Yan. Siguro, narinig nyo na dati yun, pero baka ako pa lang ang una nagpaliwanag sa inyo ng bagay na yun. Totoo po yan. Wala pong halong biro. So, kung ayaw nyo talagang tulungan yung content creator na yan, the best is, huwag kayo mag-engage sa mga post niya at mag-unfollow kasi sa kanya. Yun ang best way. Pero yung pag-comment nyo na hindi maganda, literal na nakakatulong pa sa kanila yan, di ba? Ang point lang naman ng video na to ay mas maging sensitive tayo, hindi lang sa mga content creator, kundi sa lahat na mga tao sa paligid natin. Sana mas maging sensitive tayo sa mga salitang binibitawan natin sa kahit kaninong tao kasi di natin alam ang pinagdadaanan bawat tao sa paligid natin, bawat tao makakarinig ang sinasabi natin. So, mas piliin nating maging mabait, di ba? Maraming salamat mga inaanak sa panonood ng video na to. May konting luto, maraming ebas. Naku, ang dami magko-comment yan. Oo, maraming magko-comment. Kaya pa naman nila yung nagsasalta. Oo. Sigurado yun, may magko-comment yan. Ang dami mong dada. Pake. Ha? Ano? Pake yung pake. Mas malapit ka eh. Ikaw na lang. Tumatasig yung kanin ko. Sorry. Hindi na kasi mapait yung ampalaya ko eh. Pero ini-imagine ko yung hilaw na ampalaya. Anong kapait yung buhay ng iba dyan. Mga di mahal ng mama nila. Crayola sa kanila, walang flesh tsaka gray. Ay? May Walang pantasa. May pantasa yung Crayola mo? Wala sa inyo? Wala! Nagdidikdik pa kami ng dahon nun para magkakulay lang.